Hi everyone, welcome back to the podcast. We're two millennials in our late 30s. We're just having fun talking about life and the strange comfort of slowing down, of the boring moments. Hindi naman boring, baka ikaw lang. Feeling ko fun pa rin ako, but in a more homebody, quiet kind of way. Well, ikaw ba? What did your Friday look like when you were, sabihin na lang natin, 10 years ago, 28 ka? Ang dami ko pang time with friends. So, it's not just a Friday night. Kaya yan, lalo na pag may bumalik kang kaibigan. Kasi yung iba nag-abroad eh. So, Friday, Thursday, Wednesday, magkakasama kayo. You go out for drinks. Tapos, especially when there's an event like Halloween, you will really go to a Halloween party. 10 years ago, nagbabar ka na, di ba? November ngayon, so it was bar season. Kakatapos lang ng first Sunday mo. Eh, syempre pa party ka. Pagkakatapos ng party, hindi ako pa party. Nag-aaral ako. Sorry, matutulog ako. Pero after nun, since study, life balance naman ako. Mhm. Party talaga ako nun. What's your Friday, Saturday night? My Friday night or Saturday night would be waiting for you. Kasi bar season mo to eh. So, magpe-prepare, di ba? Mhm. When you were taking your bar, I was taking my MBA. Mhm. May nag-aaral. Siyempre, may hangout pa. Kung saan ka mag-aaral, doon na lang din ako mag-aaral. Oh, that's 10 years ago. Yeah, pero syempre, pag kami dumating na friend na naghanap sa'yo na, saan ka? Di ba? Ganun Oo. naman usually, di ba? Naghahanapan. They will show up in probably like 30 minutes or an hour. Tapos chika, chika, chika. I remember, sabi ng friends ko sa law school, ginagawa ko daw, parang living room ko daw yung Starbucks sa Katipunan. Kasi parang ang dami kong ini-entertain na guest. Kasi ang dami naghahanap, saan ka? So, Oo. syempre, nag-aaral lang naman ako, diba? So, pupuntahan nila ako doon. So, stay sila doon, chika, ganyan, alis. So, yun yung break mo, yung mga Yeah. friends mo nag-visit sa'yo. Ang dami nating energy nun, no? How were you like 15 years ago? Nasa Canada ako nun, when I was 24. And yun talaga, pumaparty pa ako. Kaya lang medyo corny kasi pagka-summer kasi sa Canada, midnight sun. So, yung party mo, may araw. 24, still in law school, pero nag-work na lahat ng friends ko. Oo, ikaw yung naiwanan Ako na yung nag-aaral. naiwan. But, since nag-work sila, tapos sila may pera. Pero, chill lang naman yung mga pinupuntahan nila. So, syempre kahit naman may pera, happy hour pa rin sa Bugsies. Buy one, take Grabe, one. Bagsies. Yeah. But way, way back before, nung sobrang dami mong energy, like college level, Friday nights or Saturday nights, yun talaga. Papus. Ano pa ba tayo? Meet Basta shop. kung saan may Basta. guest list, 'di ba? Pag dayaya Oh my ka, gosh. I mean, Oh my clubbing, 'di ba? gosh, guest Clubbing wise, list. syempre, Oh my estudyante ka gosh. or lumaraket ka pa lang, baka iba Ginagamit pa ba yun? kakagraduate. Hindi ko alam, di na tayo di na tayo nagka-clubbing ngayon eh, pero kung saan may guest list, 'di ba? Yeah, I think oo. the last time that we used that was when we celebrated your 30th? hindi. When we celebrated you guys finishing the bar. Yung Bad Decisions Ah, Wednesdays, Black something. Market? Oh, I think gano'n. Basta, may bar sa Makati. Oo, na huli Black nating something. ginamit yung Oo. guest list na yun. Oh, meron naman medyo matanda na tayo, nag-nectar tayo. May table tayo, natulog ka lang. Ibang usapan na yun. Oo, iba. Within 10 2018, years ago, oo. yeah. I think it was a lesbian party eh, that we supported. Pero hindi na kaya ng katawang lupa ko. I start work at 4 o'clock and end at mga 10. Oo. Nafo-FOMO lang ako, pero Sumama tulog ka. na tulog ako kahit sobrang blaring ng music. Pero buti na lang, matanda na tayo nun, may table tayo. Hindi ako siguro makakatulog kung nasa baba tayo nun. Hindi. Sa kotse na lang ako matutulog. Oo. Kaya ko yun. Siguro, nag-full circle na rin yung feeling. Naalala mo, 2018 din yun. Graduate ako sa grad school. Tapos, yun, nag-nectar din tayo. Pero that time, hindi na, tayo na yung nagpapainom sa mga bata nun. Di ba, Oo. bumili tayo ng isang bote nun. Tapos, syempre, ikita din natin yung sarili natin sa mga bata na obviously, nag-pregame, tapos isang bote lang ng beer or isang cocktail lang hawak na hindi nila. Nahawak mo buong gabi. Oo. Kasi yun yung kasama sa entrance, di ba? Oo, Parang, tapos
Kahit di bale nang hindi na malamig yung iniinom mo, yun lang. Oo. Kasi ang mahal talaga ng alcohol nun. And I'm sure, until now, yun na yata yung last na sobrang Yeah. major clubbing or party. Pero ngayon, so ano na bang trip natin ngayon bilang, whew, Rentahin. rentahin? It's more of, I think, kasama na rin yun sa pagtanda and being able to explore. So, kagaya ngayon, we're out on a trip. Siyempre, may gastos din. Pero, yung trip natin sobrang chill eh. Kanina lang, kasama dun sa tour namin yung massage. Massage. And tomorrow, may hair spa kami. 'Di ba? Why do you think this is the path where we're heading into now? For me, it's more of spending time with friends is part of resting and bonding. Siyempre may energy pa rin, punta ka airport, pila ka immigration, ganyan. Pero kaysa backpacking tayo, mag-relax na lang tayo together. Mm-mm. 'Di ba? To be honest, I don't think na wala ng energy per se. Okay. It's just that now, dahil madami na tayong na-experience, and we have more liberty now to choose kung saan natin ilalagay yung energy Oo. natin. Totoo naman. As you grow older, nagkakaroon ka nga ng more freedom, pero at the same time, meron ka ding chance to pick where you put your energy. And every time I have conversations with people, sinasabi ko, i-budget mo yung energy mo. Mm. Parang sa cellphone, hindi mo na siya na-full na 100%. So, babudgetin mo kung saan mo siya ilalagay. Also, I think pagtanda mo, nasala mo na kung sino yung mga gusto mo kasama. Kasi by this time, I think mas kilala mo na rin yung sarili mo. And you don't want to spend your time with people na you have to pretend pa or you have to parang To best be foot, on your toes, yeah, parang oo, ganon. best foot forward pa ba tayo? Busin mo pa ba yun sa time na ipiplease ko pa ba to? Mm-mm. Or okay lang ba sa kanya yung ganito? Ito medyo kilala mo na yung sarili mo. So kahit yung dynamics nyo together, parang, uwi muna ako. Parang, Oo. me time muna ako or alis lang ako ng ganito. So, No no judgment. judgment. May isa akong trip, my sorority sister and her high school friend, Mhm. we went to Coron. May morning na bigla lang akong nawala kasi magkakape. Naghahanap ako ng brewed coffee. So, sobrang aliw na aliw niya kasi nga parang, okay, ang saya kasi parang kaya mo sarili mo. Oo. And, Bahala ka. oo. You do what you want to do. Basta magsabi ka na hindi ka nawawala, di ba? Yes, oo. Parang gano'n yung even sa trip, less hassle since you don't have to take care of each other in an extra way. Isa pa sa mga paborito nating ginagawa. And merong mga nagko-comment nga na sobrang lola level na daw yung activity natin yun is yung mahjong. Oh, yeah. Kasi as much as possible, nagsischedule tayo ng mahjong. Pero kasi, it's not just playing. Yun yung panahon natin na makapag-rant ka sa linggo mo, nangyari sa mga katatawanan sa bahay. And for you, di ba, syempre, di naman ako abogado. So kahit anong Oo. rant mo sa akin, okay, nagigets ko yung context. Pero yung immediate reaction that you would expect from a lawyer to have that discussion, hindi mo sa akin yun makukuha dun sa beshi natin yun, Oo. di ba? And then, the other one naman, BFF mo naman, yun naman ang katandem ko sa mga, Kantitas sa nyo. kahalamanan, di ba? Sa mga construction ng bahay, mga repairs ng bahay, mga ganung mga worries, ano magandang pintura, ano yung mga ganyan. Kasi nga, ito yung mga bagay na kailangan mong harapin. Otherwise, manganganak siya ng problema. Yung mahjong, pang ano na lang yun, pang trash talkan na lang namin yun. Diba? Kung sinong nakaidlip ng hapon. Siya Yung usually yung mananalo. nananalo. Kasi nga, inaabot tayo ng madaling araw, mga 3 a.m. Yun na lang ang pinakapuyat natin talaga. Don't you realize na it's still the same as before? I mean, yung reason kung bakit tayo nag-hangout with friends is still the same but the topic is different. Well, magsimula tayo sa love story na syempre kinikilig ka, may crush ka, so i-share mo. Tapos, share mo pag kayo na. Tapos mawawala kasi magiging sila. Tapos, magiinuman na kayo ng matagal kasi nag-break na sila. So, yun yung mga usual topics. Yun yung cycle nung panahon na yun. Iba-iba lang kasi syempre madami kayo sa barkada. So, since yun yung pinifix nyo, yung heartbrokenness ng isa't isa. Pero ngayon, ang finifix nyo is yung daily lives, yung bahay niya masisira na ba, yung wiring ng bahay. Since medyo settled na kayo ngayon,
iba na yung pinoproblema nyo. Pero yung essence is, nagtutulungan pa rin kayo together as friends. Yeah. And ngayon na we're at this age, dun mo marirealize kung gaano ka-importante na magkaroon ng reliable people around you. Like for example, common na question yan, Abby, may kilala ka bang mekaniko? Mm-mm. Or auto shop, kung saan to pwedeng dalhin? May kilala ka bang karpentero, mason, tubero, electrician? Kasi Sa akin, mga emergency. oo. Oo. Sa'yo, Ang tinatanong lang nila, saan masarap kumain? Uy, grabe ka naman. Meron ka namang musta attorney. May Oo, tatanong bukod ako. sa musta attorney, since given kasi yung musta attorney, parang more of, masarap ba dito? Lalo na pag sa Maginhawa area. Oo, Lalo or na sa doon. Marikina area, mga ganon. So, medyo less chaos in such a way. Kasi meron ka ng mga bagay na settle within yourself. Mm. So, mga ganitong age, kapag ka medyo lumalaki na din yung mga anak ng mga kaibigan mo, lalo na kung mga mostly female yung friends nyo, dahil hindi na ganun kaalagain yung mga bata, nakaka-rejoin na uli sa mga hangouts, mga dinners. Pero usually yan, sa bahay yan. Hindi na yan para lumabas. It's either sa bahay yan, or you really plan one getaway together. As an example, itong trip na to, we were supposed to be 8. We're all childless na nakatuloy kasi one of our friends found out she was pregnant. Yes. And of course, we're excited for her. Medyo delicate yung pregnancy. So kahit na nanghihinayang ka na, minsan na lang tayo makukumpleto. Kasi yung sa Australia, hindi din na kumpleto, hindi nakasama yung isa eh. Siyempre, kahit na medyo sad kasi kulang, di ba? Pero that's something that they've been praying for a long time. So, we're still happy for her. They're preparing for a different life na yan. Their next chapter na. Yeah. So, what is fun for you now? Really was fun for me is just hanging out at my cousin's house, or my friends are coming over. It's really just hanging out. Yeah. Yung may oras kayo na magkwentuhan talaga. The whole day. Hindi na natin kaya yung nagsisigawan kasi mamaya may throat spray na tayo after, diba? Wala, mag-uusap lang kayo. Started as may wine, but now it's really, you want tea or coffee? So, Yeah, totoo naman. We actually have some Gen Z questions here okay. na we gathered. Questions that they walang topic randomly ask millennials. Question number 1, what was life actually like before smartphones and social media? More responsible ka sa time. Hindi ko alam paano namin nagagawa yun. Madami kaming magpipinsan. Tapos, pag sinabi mong mag-meet tayo dito ng 5 p.m., magkikita kami. For me, exciting. Kasi nag-expect ka ng phone call eh. Oh, yeah. Oo. Yun na nung high school. Mm-mm. Tapusin mo na yung assignment mo or whatever you need for the next day. Kasi when that phone call comes, magbababad ka na. 2 hours, 3 hours yan nagbababad sa phone. Next question. Why do you all still use Facebook? I'm on Facebook because I'm in marketing. Oh. Whether we like it or not, Facebook is still the biggest social media platform. Pero at the same time, it's the most convenient when it comes to Messenger. Hindi lahat meron ng mga other messaging platforms. Next, why do millennials always talk about adulting? Kasi we're trying to navigate it right now. Do you actually believe in work-life balance or is that just a myth? Ikaw? Yes. Yeah. I mean, maswerte ako that I'm in a company that respects time off. Me too. Personally, I control myself not to put work or schedule work after the work hours as much as possible para may magawa ako na pangbalanse ng buhay ko. But it took us years to get here. Number 5 is, did you really burn CDs and make mixtapes for people you liked? Hindi ako natuto mag-burn. So, nagpapa-burn lang ako. So, ikaw? Ako, natuto ako mag-burn ng CD. Kasi may gusto ka. May gusto akong bigyan? Oo. Hindi. Kasi may gusto ako na sequence ng songs. Pero may binigyan ka. Hindi, pero sure ako na nagpa-burn ako ng CD. Na may Sure din specific ako na nagpa-burn ako ng CD.
ang equivalent ng burning CDs and giving it to people you like is creating a Spotify or Apple Music playlist. Kahit na hindi mo i-share sa kanila, alam mo naman na yung Oo. playlist na yon is dedicated for this moment, this person. Tapos kahit na hindi dun sa specific person mo siya i-share, sa friends mo lang, alam lang nila. Kasi you can listen together as friends sa Oo. specific playlist So para kayong nagja-jam, Together. May ganun ba? oo, kahit na hindi kayo together in the same area. Pero I want to know. So, sana may sumagot. Paano ba i-express ng Gen Z yung pagkagusto nila compared sa paano natin express na mixtapes, CDs, letters. So, syempre, nagle-letters pa ba sila? Diba? Speaking of letters, the next Okay. question is, why do you still text with full punctuation? Maybe I just got used to it. And para less misinterpretation with the commas, period. Since it's just text. Diba? And para pag happy ka, exclamation point. Sobrang millennial. Yung iba nga sabi nila pagka nag-exclamation point daw, galit daw. May misinterpretation pa pala yun. Oo. Okay. Anyway, sa akin kasi, since marketing background nga, mabilisan kasi papagawan ka ng speech or caption. So, kasasanayan mo na siya. And even the M-dash, nainis nga ako na nai-equate ngayon yung paggamit ng M-dash sa purely use of ChatGPT. Kasi nga, sanay tayo na gamitin yun Mm-mm. Why do you still quote one more chance like it's a life manual? Because you had me at my best. But At my worst. you had me at my best, but you still chose to break my heart. Okay. She had me at my best. Diba? You had, sige. sorry. Mali. She had me at my worst. You had me at my best. Oo nga. Oo. Diba? Hindi ko siya memorize. Pero kasi, bukod sa maganda yung pagkakasulat ng kwento, madaming nakaka-relate doon. Pero in fairness, kasi una yun na parang, wala namang kontrabida So parang kanino ka maiinis? Mamimili ka pa, kay Basha ka ba o kay Popoy maiinis? May point sila parehas. Hindi ka naman maiinis kay, Trisha ba? Si, nun? Si Maha. Oo, Happy Mansari. Happy Mansari. Pero yun nga, hindi ka maiinis, maawa ka nga sa kanya. Totoo yan. So, wala. Actually, hindi ko nagigets si Popoy noon. Pero nung nagsimula na ako magtanggal ng balat ng chicken dahil sa cholesterol, parang, may nag-joke sa akin, parang, napupopoy ka na. Ay, hindi. May irita pa rin ako kasi Basha na, hayaan mo tumaas cholesterol ko, Metorvastatin naman. Basta gusto ko kainin yan. Why are you obsessed with side hustles? Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Sana pwedeng isa lang. Sana, ako na lang. Ako na lang ulit. Pero totoo naman pagdating sa side hustles, pag dumating yung opportunity sa'yo, why not? Why not? Kaya mo naman gawin. Medyo mapupuyat ka lang 1-2 gabi and you have to wake up an early Saturday morning para rumakit ng konti. Bakit hindi? And lastly, why do you comment pak or ganda mo mare on every selfie or photo of your friends? Kasi pak na pak. Ako to support. Siyempre, pinag-isipan nila yun bago nila i-post yun. Nakapak naman talaga. Totoo naman. Oo. Okay, so, yun lang yung questions that we have. Maybe talaga next time, we should interview some Gen Zs. Oo. Because we were talking about hanging out with our trentahin friends. Yes. Isa din to sa mga pinag-uusapan natin kung paano mag-isip or mga Gen Z ngayon, how to handle our Gen Z teammates sa work, our Gen Z staff, di ba? Magagaling sila pero hindi natin alam kung paano makatawid sa kanila sometimes, di ba? Kung may Gen Z kang jowa, di ba? Oh, yeah. Oo. So that's it for today's episode. We hope we made you think about slowing down. Is it really boring? And how your hangouts have changed as you grew older. And if you're listening to this while with your barkada or a quiet night in, cheers to that too.
Don't forget to follow To Be Honest, the podcast with Abby and Den, and share this with your chill friends as well. See you next episode. Bye!